Tinaya na ng isang concerned citizen na taga-Tondo ang huling barahan niya ng pag-asa na masasawata pa ang operasyon ng iligal na sugal na bugis sa kanilang lugar. Bukod raw sa matagal nang nangyayari ang pasugalang iyon, mas lalo raw na hindi ito matibag dahil sa mismong bahay ng isang outgoing at isang incoming na magkapatid na barangay captain nangyayari ang operasyon ng bugis. Sa kainitan ng aktwal na karera, napasok ng XXX ang bugis operation na ito. Ito po't tutukan ninyo. Sarado, nakakandado, abandonado. Ganito raw ang itsura ng barangay hall ng 147 Zone 13 sa Tondo, Maynila na nakatindig sa panlukan ng Olorio Lopez Boulevard at Juan Luna Road. Isang concerned citizen na nagpatago sa pangalang Gino ang nagpatid ng kanyang pagkabahala dahil wala na raw silbi para sa kanilang mga residente ang barangay hall na yun na taon nang nakasara. Ginawa na ng bodega eh. Hindi ko nga alam eh kung bakit nila sinara yung barangay hall. Para sa residente yun. Dulugan yun, hindi imbakan. Bagamat hindi malinaw ang dahilan sa pagkaabandona ng kanilang barangay hall, ang nakikita raw ni Gino na posibleng rason kung bakit tila permanente nang sinara ang barangay hall ay ang umano'y pagiging abala ng kanilang punong barangay sa kanyang family business. Ang iniisip ko, kaya niya ginawang bodega yung barangay hall dahil busy siya sa mga iligal niyang gawain. Si Francisco Paquito Castillo. Ang tinutukoy na iligal raw na negosyo ng kanilang kapitan ay ang bukis o iligal na pagtaya sa karera. Sa mismong bahay ni Chairman Paquito Castillo, ginagawang bukis, ang illegal bukis sa bahay niya. Minsan, mga nagkakainuman, nakakaano rin sila ng mga kapitbahay. Nakakabulahaw. Bukod sa matagal na raw ang perwisyong dulot ng sugalang iyon sa mga residente ng kanilang lugar, ay may mas malalim pa raw na epekto ito sa kanilang komunidad. Ikikita ng konti, itataya pa sa karera, ipangkakain mo na lang. Halos sa isang araw pangkain, may itataya mo pa sa karera. Bagamat outgoing chairman na si Kapitan Francisco Castillo, ay wala raw linaw ang pag-asa ng mga residente ng Barangay 147 Zone 13 na masawata ang iligal na pasugalan doon kahit ang papalit sa kanyang pwesto ay isang retiradong pulis dahil si Ernesto Castillo, kapatid ng kasalukuyang chairman. Nung araw pa, involved din siya sa mga illegal bouquets. Siya ang may hawak kasi may power siya, pulis siya. Ang mga impormasyong pinagkatiwala ni Gino sa XXX ay tinapatan naman namin ng aksyon-solusyon. Isang verifikasyon ang agad naming isinagawa sa naturang barangay. Kaya't agad lumubog doon ang isang undercover agent. Una naming tinungo ang abandonadong barangay hall ng Barangay 147 Zone 13 ng District 2, Tondo, Maynila. Sa maghapon naming pagbabantay doon, gaya nga ng nauna ng tinura ni Gino, napuna naming ni minsay hindi nga nagbukas ang barangay hall para magbigay ng serbisyo publiko. Ito rin ang nakuha naming kumpirmasyon nang magsimula ng mag-usisa ang aming undercover agent sa ilan pa mga residente doon. Sa pagpapatuloy na pagmamanman ng XXX, ang manay compound naman na kinatitirikan ng mga bahay ng magkapatid na si outgoing chairman Francisco Castillo at incoming barangay captain Ernesto Castillo ang aming pinuntahan. Doon isa pa ang kumpirmasyon ng aming nakuha. Pulo-pulutong na kalalakihan ang nadat na namin sa harap ng tahanan ng punong barangay. Mga kalalakihang may mga tangang programa gamit sa pagtaya sa karera. Maya-maya pa'y nahagip na rin ng ating kamera ang lalaking ito. Nabala sa pagkuha ng mga taya. Ang tawag raw sa kanya ay kobrador. Sa loob naman ng tahanan ng mga Castillo, nasipat ng ating gumagalang spy camera ang TV monitor kung saan mapapanood ang aktual na karera. Na mga sandaling yun,
wala roon si Chairman Francisco Castillo. Magkagayunman, rumihistro na sa ating kamera ang incoming chairman na si Ernesto sa loob mismo ng tahanan ni Francisco habang nagaganap ang tayaan. At wala itong ginagawa para pigilin ang iligal na sugal sa bahay mismo ng kanyang kapatid. Kinumpirma naman noon ng asset na si Gino ng lalaki sa video na aming nakunan ay ang newly elected barangay chairman na si Ernesto Castillo. Yan, naka-t-shirt na puti na nakasalamin. Si Ernesto Castillo, yan ang papalit na bagong chairman. Sa mga positibong kumpirmasyon ng problema ang dinulog sa amin ni Gino, humingi na kami ng ayuda sa Manila City Hall Community Precinct at ayon sa hepe nito na si Police Chief Inspector Mar Reyes, mahigpit raw na pinagbabawal ang bukis sa lungsod ng Maynila. Illegal ho yan Bookie joint. Ibig sabihin nun yan, hindi yun nagbabayad ng kaukulang buwis yan sa lokal at saka sa nasyonal. Kaya bawal po yan. Sa dokumentong napasa kamay ng XXX, isang ordinansa ang nilagdaan ni Manila Mayor Alfredo Lim na may layong sugpuin ang lahat ng uri ng sugal, kabilang na ang bukis. Dahil dito, isang briefing ang agad na sinagawa para sa ikakasang operasyon ng paglalansag sa iligal na sugal sa bahay ni Kapitan. Papunta dun sa dulo, dead end yung dulo. Dead end. So sa madalit sabi, kung yung incumbent na chairman na paalis, outgoing, di ba? At saka yung incoming na chairman, magkapatid at magkatabi ng bahay, ibig sabihin nun, meron pa rin sila ibang mga kamag-anak na kapitbahay dun. Nang marating na namin ang target area, agad pumosisyon ang raiding team. Ilang saglit pa'y binigay na ang hudyat ng pagsalakay. Si Chairman Castillo po. Wala ko na yung pinuntahan lang ko ba? Yung ano po, yung incoming po na Sandali lang po. Magkasama ko. magkasama ko. Sa isinagawang operasyon, naaresto ang ilang parokyano at tauhan ng iligal na sugal. Nasamsam rin ang ilang mga parapernalyang gamit sa bukis. Samantala, abdiko naman ang raiding team na maaresto ang mga pasimuno ng iligal na sugalan. Agad dinala sa impila ng Manila City Hall Police Community Precinct ang mga naaresto. At dito na kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap sila. Kinumpirma nilang sa tahanan nga raw ng mga Castillo nagaganap ang iligal na pasugalan. Pero pagtatanggol nitong komprador, Matagal na po chairman yan. Wala pong pinakita kabaitan lang po. Kaya lagi pong nananalo siya, di ba? Eh, paninira lang po yan eh. Apo po, siya po yung nagpapataya. Bahay ni chairman pero hindi siya nag-cooperate nun. Bahay ni chairman? Pero yun hindi ko alam. kaugnay nito, sinampahan na sila ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o kasong illegal gambling. Samantala, sa ngalan ng patas sa pamamayag, sinubukan namin kunin ang panig ng mga outgoing at incoming chairman na sina Francisco at Ernesto Castillo. Gayunman, tanging si Francisco ang humarap sa amin. Aminado naman ito na sa tahanan nga nila nagaganap ang illegal na bukis. Pero hindi naman daw sila ang totoong operator nito. Anong sasabihin ko lang naman, yung katotohanan, hindi sa amin to, namumursyento lang. Katwiran pa nitong outgoing na barangay kapitan, hindi naman raw sa sarili lamang niyang pulsa pumapasok ang pera dahil naibabahagi rin daw niya ito sa kanyang mga constituents. Yung konting ila nga, yung porsyento, kaya naman na ipag-lilintod ko rin naman na sa ibang paraan, sa pagkakakain feeding, kaya nagpapagin ko kami laban sa dengue. May sagot rin si Kap patungkol sa issue ng abandonadong barangay hall. Unang-una, hindi nga pwedeng mapag-pisinahan dahil sa dami ng gamit namin, hindi namin napakainit. Ngayon, ang ginagawa namin, bahay kong inaanogan kasi nasa, nasa local government to. Kung wala kayong hall na dapat pag-ipisinahan,
ang alternative na magiging ano natin, yung bahay ng chairman. Medyo mabigat ngayon ang provision ng bagong gambling law, no? Kaya yung chairman na involved dyan, didemanda natin criminally at saka administratively. Dahil sa natuklasan at naibunyag na sikreto kung bakit pirming sarado ang barangay hall na pinamumunuan ng magkapatid na Castillo, siniguro naman ang pamunuan ng lungsod ng Maynila na mahigpit nilang ipapatupad ang batas laban sa mga iligal na aktibidad sa barangay 147 Zone 13 at may balik ang serbisyo publiko doon.